Hi guys! May napuntahan nga pala kaming magandang pasyalan. Lika, samahan nyo kami dito sa first ever protected community-based agri-ecotourism heritage zone dito sa bandang Pulilan, Bulacan. Ang Pulilan, Bulacan kasi ang tinaguri ang museum capital of Central Luzon. Kaya alam kong marami kaming mapupuntahan dito. Ang bayang ito ay merong 6 na natatanging museo na nagtatampok sa mayamang kultura, sining, kasaysayan at agrikultura. Kabilang na dito ang Museo Pulong Kabiyawan na aming pangatlong destination para sa aming pasyal museo journey. Ito ay matatagpuan sa Barangay Inaon, Pulilan, Bulacan. Papakita ko sa inyo kung gaano kayaman ang lugar na to. Masasalamin dito ang simple o payak na pamumuhay ngunit sagana sa mga biyaya ng langit at kapayapaan ng puso. I-rate ko to mamaya base sa nakita at pinaramdam sa akin ng lugar na to. Pero bago yan, maglilibot muna tayo. Ito yung lakad na hindi pinlano pero natuloy. Lagi naman kasing ganon ang lakad namin. Magsiset ako ng place na pupuntahan namin pero palagi ang dasal ko bago umalis ay dalhin nawa kami sa lugar na dapat naming puntahan. At eto nga, naiba na naman dahil Santa Maria, Bulacan talaga ang gusto kong puntahan nung araw na yan. Pero ano nga bang magagawa ko? Dito kami dinala. Malay mo, eto talaga yung place of purpose ko for today's video na pagkatapos pa lang nitong vlog saka ko malalaman kung bakit dito kami napadpad. Eto na naman ang linya kong trust the process na madalas kong nababasa, mapalibro man yan o social media. Pero wala pa ring tatalo sa mga linyang trust the Lord with all your heart at yung trust in God's timing, not your own. Kaya siguro mula nung napansin kong marami akong gala o plano na sinet tapos ibang lugar or outcome naman ang nangyari, natutunan ko na din ang salitang bahala na. Naku, wag niyo akong gagayahin dyan dahil mas maganda pa rin yung may plano at direction kang pupuntahan kesa umasa na lang palagi kay Batman. Pero kasi yung bahala na sinasabi ko naipagdasal ko na yan. Kung yung nanay ni Butchokoy naipangutang ko na yan, ako naman naipag-pray ko na yan. Yun bang si Lord na ang bahala kung saan niya kami gustong dalhin basta ang kagustuhan niya ang masunod. Letting go of control allows for peace, knowing that God's schedule is superior to human schedules. Tunay ngang may kapayapaan sa pagtitiwala. Kaya naman tingnan nyo, dito talaga kami napunta sa napaka-peaceful na lugar. Meron nga ditong karatula, ang galit ay limutin, kapayapaan ang itanim. Yun bang namasyal ka lang naman pero nasermonan ka pa. Natawa nga kami dyan kasi para sa akin ata talaga yan. Kaya naman habang naglalakad kami, feeling ko ang bait-bait ko na. Nakalagay pa dito, pamilya ang tunay na kayamanan. Ay totoo yan sis, kaya dapat pahalagahan natin ang ating pamilya dahil regalo yan sa atin ng Diyos. Wala pa nga tayo sa loob pero puro paalala na ang sumalubong sa atin. Mga salitang nagre-remind ng tunay na kayamanan na bihira nating ma-appreciate dahil focus tayo sa isang uri ng kayamanan na oo nga't mahalaga pero hindi lang yun ang kailangan ng tao. Marami pang iba. Kumbaga sa katangian, hindi lang puro bait ang basehan ng pagiging mabuting tao. Tingnan nyo nga, ang dami ko na palang sinabi at shinare pero hindi pa pala tayo nakakapasok sa loob. Ang entrance fee nga pala ay 200 pesos for adult at 150 pesos naman for children. At 100 pesos each naman kapag meron ka nitong pasyal museo, Bulacan Pamana Pass. Ayan na guys, welcome to Pulong Kabiyawan na literally means Island of the Sugarcane Crusher or Island of the Carabao Mills. Bakit parang ako pa yata ang mas na-excite? Ang dami ko kasing gustong i-share at itanong na din dahil marami talaga akong hindi alam. Lalo kung agriculture ang pag-uusapan. Sa totoo lang, ang daming kagamitan sa pagsasaka na ngayon ko lang nakita sa totoong buhay. Lumaki ako sa syudad na ang palaging nakikita ay bigas na. Ilang kembot na lang, kanin na yung dating palay na ilang buwang inalagaan. Pero sa likod nito ay mahabang proseso ng transformation from binhi to bigas na tunay ngang pinagmalasakitan ng mga magsasaka gamit ang mga kagamitang katulad nito. Hindi lang pala agricultural equipment or farm tools ang makikita nyo dito sa loob ng museo. Meron ding mga artwork tulad ng mga paintings at mga obrang katulad nito. Grabe, napaka-nostalgic naman ang tsinelas na to. Another batang 90s icon. Meron din akong Rambo noon, ganyan din ang kulay. Nakakatuwa, parang bumalik ulit ako sa pagkabata. Bagaman nandito na tayo sa panahon ng modernisasyon kung saan malaki na ang ambag at tulong ng makabagong teknolohiya at mga makinarya sa ating agrikultura at pang-araw-araw na buhay, huwag pa rin nating kakalimutan na ang mga sinaunang kagamitang ito ang naging sandata ng ating mga ninuno sa pagtataguyod ng kanilang pamilya at komunidad at simbolo na rin ng ating mayamang kultura.
Tapos na tayo sa museo kaya aakyat naman tayo. Iba naman ang tema dito sa second floor ng Casa Beatriz. Ito ay isang tipikal na 1938 bahay sanayon. Ayon sa nabasa ko, ang bahay na ito ay ginawa noong American era na originally ay sa Chaong Baliwag, Bulacan itinayo. Tapos ni-reconstruct siya dito sa Pulong Kabiyawan para gawing museo. Uso na kasi yan ngayon, yung mga ancestral house nililipat sa ibang lugar para i-reconstruct at ma-preserve. Sana yung may mga ganitong bahay pa sa ngayon at may mga budget din naman ay ma-preserve nyo ang mga lumang bahay na ganito. Simpleng pamumuhay naman ang pinoportray nitong taas. Ito ay isang tipikal na kusina sa mga probinsya. Hanggang ngayon, marami pa rin naman ang may ganitong ayos ng kitchen. Ito naman yung mga lalagyan ng tubig noon. Ang tapayan o banga nagawa sa clay. Ito naman yung nagsisilbing ref noon. Taguan ng pagkain at ulam para hindi kainin ng pusa. Meron ding batya na hugis tansan. Naabutan ko pa yung ganitong planggana. At etong mga sumunod, hindi ko na alam kung para saan. Ano nga ba to? Tsaka etong isa, malalaman ko lang naman yan kung tatanungin ko si paring Google. Naku, may isang bata nga dyan na hindi mapakali. Nakakita kasi siya ng sungka. Marunong kami niyan kasi nilalaro namin yan sa bahay. Naisipan kong bumili niyan last year para matutunan din niya ang mga traditional games at iwas cellphone na rin. Ang sungka ay hindi lamang laro kundi ito rin ay isang tradisyon. Tagisan ng talino o war of brains dahil nangangailangan ito ng matalinong pagpaplano upang maipanalo ang mas maraming shells. Kaya kailangan ng diskarte at kalkulasyon. Ito rin ay form of bonding ng magkakapamilya. Bata man o matanda, babae o lalaki, pwede ito sa lahat. Eto guys, hulaan nyo kung ano to. Ang tagal namin naghulaan dyan only to find out na isa pala yung plancha. Tama yung narinig nyo. Yan yung mga panahon na hindi pa uso yung ganito. Basta guys, marami pa kayong makikita dito. Iba pa rin kasi kapag napuntahan nyo yung lugar. Katapos nga naming ikutin ng bahay, nagstay na kami dito sa labas. Ang ganda tumambay dito dahil malayong malayo sa ingay ng syudad. Si Aikwen nga, feel na feel niya ang magduyan. Ang katahimikan dito, hindi naman yung masasabi mong nakakabingi dahil may cozy music naman na masarap pakinggan. Kahit medyo may kalumaan, bagay lang naman sa tema ng bahay at ng lugar. Kaya kung i-rate ko to 10 out of 10 dahil perfect para sa mga katulad ko ang place na to. Pero siguro, depende pa rin sa season. Perfect din kasi yung weather at tanawin sa bukid nung pumunta kami. Nga pala guys, Friday, Saturday, and Sunday lang pala sila open. Tsaka alam ko pag marami kayo, kailangan nyo magpabook ng reservation. Meron nga din palang cafe kaya hindi kayo magugutom. Basta wag lang kakalimutang magdala ng extra pera. Dito rin pala tinatatakan yung Pasyal Museo Bulacan Pamana Pass para katunayan na napuntahan nyo na to. Malapit nang lumubog ang araw kaya nagmadali na kami para maabutan pa namin ng picture-picture sa kubo. Ganitong oras ang perfect time na mag-pictorial dito dahil gintong-ginto ang kulay ng mga palay. Natimingan pa namin na hinog na at malapit ng anihin. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!